So, dalawa kada bag. Mr. Chair, very quick interjection. Quick interjection. Congressman Garin. Ilang kilo po ang 35 million, Mr. Chair? Naku po. Ayan ang mga walang kasense na tanong. Binuo mo yung 35 million, tatanungin mo kung ilang kilo? Saan ka nakakita ng kilo ng pera? Hindi mo yung nagsasalita dyan. Sana man lang, kung si Martin talaga nag-uutos sa kanila, sana lang magsalita. Di ba? Sa speaker, ikaw na lang magsalita dyan. Ba't ka pa nag-uutos ng mga pipitsyoge na hindi naman papakinggan ng mga tao? So, you better grow some balls and speak. Do it yourself. Langbak, do you have a MOA with the Office of the Vice President? No, Mr. Yeah. Relax na sa pagtatanong. Baka maputulan ka ng ugat dyan sa leeg. Nako, mahirap na ha. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka na pahuli sa mga bagong balita, issue at reaksyon. No? Ano meron? Oo, ang lalaki talaga ng mga issue nito sa buhay. Oo, sino-sino ba nga itong mga ito? Sino-sino ba itong, naku, napakaraming problema. Pati ba naman armor car eh. Oo, tatanungin mo pa kung, sinakay ba sa armor car yung pera. Eh, wala na kayong pakialam doon kung ayaw nila o gusto nila. Napakasimple lang naman eh. Ang lumalabas dito, talagang kampi-kampiha. Kampi-kampihan na di umano at talagang tumbok talaga si Ate Sara. Yun lang po, napaka linaw ha, dito sa usapin na to. Ang dami, ha? Ang dami-dami. Oo, bakit hindi nyo pag-ukulan ng pansin yung mga flood control budget, yung project na nawala, nasan yung pera, binigay sa ayuda. Oo, puro ayuda. Hindi malaman kung saan kinuha at ilang pera ang nawawala. Diba? Puro sa ayuda. Simulan natin lahat ng pag-uusap nito. Pero bago yan, isang like, isang subscribe. Gusto po tayo dyan. Talaga namang grabe ha. Ang usapin nito ay mapapagtanto mo, mga kasama ha. Napapagtanto natin na political attack. Ipasok mo ate, ano bang pag-uusap dyan? Ipasok mo, ano bang pinaglalaban nyo sa buhay? Tuloy! Ma'am, before I recognize you, the Chair would like to recognize Senior Deputy Speaker, Don Gonzales. Yes, please continue. Yes, Madam Chair. A memorandum of agreement is needed for us the day to deliver the cash to our client. In this case, did you not suggest or recommend to the agencies concerned that the cash be delivered by your armored vehicle, considering that this is cold cash and you are in Metro Manila where there is traffic and those traffic stops can actually put the danger of our Pati ba naman yun pinuproblema nyo? in jeopardy. Anak, Kasi ang dali-dali lang yun. alam nyo mga kasama, sa hahanap nila ng mga ebidensya di umano o kuno. Pati ba naman pagdi-deliver ng armor car, ipapasok pa nila. Nakakatuwa talaga no. Sino ba namang tao mag-iisip pa pati armor car na damay? Dahil lang sa ebidensyang hinahanap nila. Di ba? Yung mga inimbitahan nyo dyan, mga resource person, hindi nga nagsisiamin. Wala nga nagsisiamin. Kayo naman, atat na talagang mag-ungkat kahit hindi na related. Talagang uungkatin at uungkatin. Tuloy. Naglalabas ng pera unless marami ang nag-secure sa OVP at sa DepEd para ilabas yung cash na ito. Or the next question is, saan ito nilalagay? Kasi syempre, pati man ang paglalagyan, pinuproblema nyo. Kami nga hindi namin pinuproblema. Dahil ang paglalagyan nyo sa mabuting tao at sa mga project ni Ate BP. Kaya nga confidential. Di ba? Napaliwanag na natin yan dati pa.
Oo, ilan kowa na nagsabi sa inyo, ayaw nyo pa rin maniwala, pilit kayo ng pilit sa kagustuhan nyo na sirain si Ate Sara. Ilan na ba ang mga ganyang sitwasyon na inuungkat at nire-relate nyo si Ate Sara? Meron pa kayong isang asong ulul doon, yung na inimbitahan. Diba? Kanino pa tama na naman? Diba sa mga Duterte, ganun kayo ka. Ganun kayo ka, apektado? Sabagay, mga taga Mindanao ho. Galit na galit na. Dahil nalaman nila yung budget ng 2025 sa infrastructure, dun sa railway project, zero. Nako po, umasa raw sila. Sa 2025, yung mga taga, hindi makakakamit ng boto sa mga taga Mindanao. Tama lang. Yung mga taga Mindanao, Visayas, Mindanao, sama nyo na yung taga Luzon. PDP line at yung mga partido ng Pangulong Duterte, yan lang po ang iboto nyo. Okay? Tuloy natin to. Siyempre, ang laking pera, kunyari 125 million cash, bibit-bitin mo pa uwi sa opisina. Gaano po kalaki ang office ni Ma'am Gina Acosta? Maybe we can Alak ask. ng buging mga tanong. Representative from OVP. Hayaan natin Hayaan natin sila magtatanong at magtatanong. Sanchez. Yes, Mr. Chair. It's just a small office, Mr. Chair, and it's shared with other staff. So, Mr. Chair, Your Honors, no? Ang ganda ng script ni Mama. Ganda ng linyahan ng script ni Mama. Pati ba naman na opisina natumbok dito. Gaano ba kalaki ang opisina? Pinakilaman ba ni Miss Gina ang opisina nyo? Nakialam ba sila sa inyo? Tuloy. Sama ng tingin ni ate, na yung accountable is Miss Gina Acosta because she's the payee of the check. Ano naman? That's taxpayers' money. Op. Ano sabi mo, te? Taxpayers' money. Galing sa taong bayan. Kaya nga, yan ang mga pera naman yan, mapupunta ho sa taong bayan. Kaya nga, ginagawa nyo lang ng kasalungatan. Yung mga hindi na ako na talaga. Sa bagay, pakiwari natin dito, akusado na naakusahan na di ba? Hindi na ito reserved person. Talagang gigipit di umano ang nangyayari dito sa mga inimbitahan nila. Kaya, taong bayan na bahala sa... Ano ba to? Party list din ba to? Hindi ko pa kasi kilala to kung saan nanalo to Sabi nga ni Kuya Baste, ito gusto niyo ipasok ko. Para lang bago natin ituloy yan, ipasok natin itong sabi ni Kuya Baste. Itong mga party list daw di umano, ilan libo lang ang boto nyo. Kumpara sa mga nanalo. Ito. Ay, wait lang. Ipapasok natin yan. Relax ka lang, Kuya Baste. Relax lang. Papasok natin yan. Sabi rito, ni Kuya Baste, sabi niya, Kuya Baste, ano ba yung sinabi mo dito sa mga party list na to? Ano ba yun? Pasok natin lakihan na lang natin para maganda-ganda. Kuya Baste, pasok mo. Ba't di ba nila naisip na congressman ka? Let's say si Martin Romualdez, ano ba population ng votes niya? Sabi na 100,000. Marami na yun. Marami na yun. Max. At max, 200. But parang ang yabang nila. Okay lang kung senator ka because national ka talaga yung... Ulit. Yung votes mo. Okay lang kung senator ka because national ka talaga yung votes mo galing sa buong Pilipinas Ikaw, congressman ka lang ng party list. Tapos kung makapagsalita ka, ang yabang mo. Diba? Wala man lang courtesy towards the second highest position in the country. Are they really truly relevant? Yung voice ba nila, does it really matter? Does it really reach the people in a way that we think about things or we really consider things?
Sino ba yung nagsasalita dyan? Sana man lang, kung si Martin talaga nag-uutos sa kanila, sana lang magsalita. Di ba? Sa speaker, ikaw na lang magsalita dyan. Ba't ka pa nag-uutos ng mga pipitsogin na hindi naman papakinggan ng mga tao? So, you better grow some balls and speak. Do it yourself. Pakinggan nyo, mga kasama. Yan ang may boses. Yan ang dapat na pinaniniwalaan si Kuya Baste. Hindi itong mga, di ba? Mga pipitsugin daw di umano. Mabalik natin dito. Ito, hindi ko nga alam kung saan nanalo to eh. Ito yung nagsasalita dito. Ano bang distrito to? Anong lugar? Alam niyo po ba? Tuloy na natin ha. Sige, pasok. Pilipino na in-entrust sa OVP at sa DepEd. And our good distinguished resource person here, Attorney Sanchez, tama na. I'm not sure, Mr. Chair, I'm not a lawyer, but is it not that they will also be accountable because they are aware that a 125 million cash check will be encashed, brought back in cold cash, stored in the office that is shared by many people. So I think Ate, hindi mo na problema yun. Kung mawala man yun o manakaw yun, hindi nyo na problema yun. Ang problemahin nyo, yung distrito nyo. Bigyan nyo ng ng magandang programa kung mayroon kayo papagawa sa lugar mo, yung baku-bakong daan. Yun ang problemahin nyo. Yung pagsasaayos, Hindi yung kung ano-ano inuungkat nyo. Problema ng lugar nyo, hindi nyo maayos. Pinuproblema nyo pa yung OBP. Diba? Halata eh. Diba? Halata. Ito lang napakasimple lang. Ilan sila dyan, yung iba mga taga-probinsya pa. Nagpupunta ng Kamaynilaan dahil lang dyan. Yung iba nga rito hindi nagsasalita eh. May panibagong karakter na naman tayo nakikita rito. Panibagong mukha ika nga. Na lumalanta dahil yung iba, pabulok na. Ibig sabihin, yung mga kababayan nila ay galit na. Bakit daw nandyan at nakikisausaw? Hindi naman dapat halungkatin. Bakit pinipilit halungkatin? Hindi matapos-tapos. Halos mag-iisang taon na yung issue na yan. Hindi pa rin tapos. Kaya alis guho nga, patapos na eh. Yung isang naimbestigahan dyan, nawala, na-dismiss yung kaso. Ito yung kaso ni Daudi Umano, na paggastos. Pati ba naman yun, pinag-iintindi nyo ba? Intindihin nyo yung lugar nyo, kababayan nyo. Hindi yung nagtatrabaho na maayos si Ate Sara. Ginugulo nyo eh. Pati mga taga-OBP, ginugulo nyo eh. Tuloy. Accountability does not stop with Ms. Acosta. Accountability also includes those in the finance and cash division. Kasi alam nila, unang-una, kapag ikaw ay nasa gobyerno, you have to make sure na yung cash na nasa office nyo ay tama-tama lang para hindi hold upin yung mga empleyado doon. Pangalawa, it's a shared office. Ay, Pangatlo, nako. it's a huge amount. Walang sustansya ang mga Mr. Chair. statement Ma'am, nito. bakit Ano po, ang pangalan nito? Instead of 125 Kilala niyo ba to? million cash, 4 na beses, ba't di nyo nalang ginawang 10 million, 15 nakilam million, pa. lower? Para yung Tingnan nyo risk hindi malaki. Kasi nakilam pa siya. Hindi mo trabaho yan ate. Huwag ka na makisausaw. Pati ba naman pag i-incas, pinapakilaman nyo. Pati yung pag sa armor. Pati ba naman doon sa paglalagay sa cabinet, pinapakilaman nyo pa. Ano ba talagang gusto nyo mangyari? Diba? Simple lang naman. Diba? Simple lang. Yung budget na ayos, nagastos ng tama, according to COA. Tapos ang usapin, wala nang iba. May panibagong istorya, script na naman. Ang binigay. Di ba? New character to eh. Di ba? New character na naman to eh. Pasok. di ba nasa opisina nyo nakatago ang pera? Bakit po? Attorney Sanchez. Yes, Mr. Chair, Bakit daw? I would just like to clarify that I do not know if kung saan po nakatago yung pera. So, I'm not aware kung sa opisina So you po are not nakatago. sure na from the bank, tinediretso sa office? Yes, Mr. Chair.
And then in terms of the amount, Mr. Chair, sorry to cut you on that ha. Ma'am, kayo ang nagpaparelease, kayo ang nag-i-issue ng cheque. I-in cash. Malaking amount. Ibig sabihin, hindi nyo na chine-check na napupunta sa opisina nyo? Hindi na. Kung sino nagpa-in cash, sino ba? Hindi naman siya yung ano eh. Siya ba ang boss? Siya ba ang boss? Ang tanong natin. Kung hindi ka boss, wala kang kakayahan. Ha? Wala kang karapatan na alamin kung saan nilalagay. Bakit? May plano? May plano? Huwag ganun. Kung ikaw ang boss, dapat ikaw lang nakakaalam. Tsaka meron kang totoong pagkakatiwalaan. No? Pero yung mga trabahador lang, yung mga staff lang, nako, hindi mo kailangan ikwento-kwento yan, ha? Tsaka wala hong magtatangkang. Alam nyo na yun, walang magtatangkang kumuha. Budget ng OBP yan. Wala hong gaganon, ha? Oo. Kayo medyo, yung iutak kasi, medyo... totoo, di ba? Medyo, anong tawag doon? Malisyoso, ha? Kung tawagin di umano. Malisyoso ang utak nila. Ang target nila, alam nyo na, ha? Di na natin uulitin. Yun ang target nila. Tuloy mo na. Next question, Mr. Chair. Is there a possibility that it is being brought by Gina Acosta to her house? Naku, pati ba naman Mr. yun? Chair, again, I do not have personal knowledge. Is it possible? Mr. Chair, for possibility, I would agree that there is possibility, Your Honor. In this case, Mr. Chair, ma'am, pasensya na po. Pero you are in charge of the coffers of the OVP. You would release a check of 125 million, not once, not twice, not thrice, but 4 times, and cash it totally, and then pinapabayaan nyo na lang, kung inuwi yan at tinakbo ng tao. Ano ba naman? Ano ba meron to si ate? Oo, sa tingin mo ate, pagkakatiwala niya sa hindi trusted na tao? Ganyan ba kakitid ang ano ba tawag doon? Yung pag-iisip? Hoy! Nakarating ka sa posisyon mo na ganyan ka. Di ba? Yung mga taong nag-iisip ng ganyan, alam nyo, intention. Para lang may masabi. Para lang may matanong, ika nga. Mr. Chair, under the joint circular, it is the responsibility of the Special Disbursing Officer to safekeep the fund. So it is also for that reason that there is bond. Binigyan ng bagong script. Nino. Sabi, stop mo muna yan. May magtatanong, panibagong script to. Baka magkasulong nga tayo, mali na yung mga tanong mo, magsabay yung tanong natin. Mabubuko tayo, ika. Natuloy. For the Special Disbursing Officer. And as to the amount that was asked earlier, we just relied on the amount of Scripted, the no? disbursement Tingnan niyo. voucher that was submitted to the accounting division for the release of the checks, Mr. Chair. Yeah. Mr. Chair, Ma'am, sandali lang po, Yes. may isang tatanong lang ako. Kanina sinabi po ninyo maliit lang yung opisina ni Ma'am Gina Acosta. Tama po ba? Could you please describe the office of Miss Gina Acosta? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, the office of Ms. Gina Acosta, it's located in the executive wing of our office. So different staff sila doon, and then parang cubicle lang siya na tabi-tabi. Cubicle lang. Yes, Mr. Wala Chair. ba siyang taguan doon sa opisina niya ng pera? I am not aware, Mr. Chair. So, pag sinabi mong cubicle, di ibig sabihin, hindi siya talaga office. Yes. Tama ba? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. So, there is no way na po pwede niyang itago sa opisina niya yung 125 million. Tama po ba? Kasi cubicle lang eh. Mr. Chair, may mga storage shelves doon sa opisina. Storage shelf. Shelves, cabinets, Mr. Cabinet, Chair. but not Yes. vault. I'm not aware of any vault, Mr. Chair. And I have Paisip not na naman inspected- siya, Nag-iisip na naman siya kung ano yung i-rebat niya, eh. Di ba? May shelves. Oo. Tsaka kung alam naman niya ng mga tao, sa OVP yan, sa budget ng OVP, secured yan.
Oo, sa inyo lang hindi secure kasi puro kayo batikos di umano. Tuloy. Storage shelves, Mr. Chair. Chairman. Okay na. Congressman Paduano. Nasa likod ako eh. But anyway, Mr. Chairman, yung land bank ba? Land bank, ano ba talaga nangyari? You delivered, kinuha, 125 million? Pogi, oh. Mr. Chair, kinuha po siya sa bank. Yung 125 million. Yes, Mr. Sino yung cashier teller at the time? 3 tellers po yung involved, different checks po. Different checks. Ilang checks yun? 4 checks, sir. Mr. Chairman, can we invite in the next hearing Yun na naman si. the tellers involved in this transaction? Yee! Bagay, Para konti na lang, no? magkalinawan po tayo dito kasi I doubt, February, Mr. Chairman. tapos na yung mga ano nito. Oo, kaya minamadali nila mga kasama. Dahil sa February, hindi na sila makapagtanong ng ganyan. Oo, kasi alam nyo na, oras na ho ng kampanyahan, wala na silang, parang wala na ho ata silang panahon, no? O binibigyan lang sila ng hanggang end of January, kung hindi ako nagkakamali. No? Kasi February, kampanyahan na. At magpa-focus na sila sa kampanyahan nila. Alam nga, mag-hearing-hearing pa sila dyan. Tsaka yung mga tumakbo po ng mga re-electionist, hindi na po ata yun na pwedeng magaganto-ganto. Oo. Yung mga yes or no, yes or no. Natuloy. Land bank, do you have a MOA with the Office of the Vice President? No, Mr. Yeah. Relax na sa pagtatanong. Baka maputulan ka ng ugat dyan sa leeg. Nako, mahirap na ha. Relax lang. Huwag ka masyadong sigaw na sigaw. Ha? Tsaka alam mo naman, panahon ngayon kahit magdi-December, mainit. Oo, yung baka mamaya may umakyat na dugo na. Alam mo naman, di ba? Tuloy natin. Mr. Chair. Sigurado po kayo? Opo. Wala kayong MOA? MOA for the cash delivery, no, Mr. Chair. How about cash deposits? We have a MOA payroll lang po. Sorry? Payroll. Payroll, not cash advances on other projects and transaction. Yes. O kindly submit then yung MOA nyo with the OVP para matingnan namin. What was the last date nung MOA nyo? 2022. O pag-submit po para matingnan natin. Then Mr. Chairman, we invite all the tellers involved. Could you please submit the names, the list of the names of the tellers Yes, Mr. to the COMSEC? Okay. Yes, Mr. Before Mr. I- Chair, last lang po. Yes, Congressman Ma'am, Paduano. the transaction happens when? Yung isa po, first check 2022 and the rest na 3 checks 2023. Ito po, 2022? Yes, Mr. How much Chair. is the 2022 transaction? 125 million. Then, yung 2023? 3 checks po, 125 each transaction. 125 each transaction. So, yung 2022 nyo, 125 each transaction. Tama? 125. Okay. Now, ma'am, ganito, 125, ma'am, ha? Ilang, ano yan? Ilang luggage yan? Mr. Sabihin natin. Chair, ano po, duffel bag daw po. Duffel bag? Opo. Oh, Gym bag. Gym Apat bag. na gym Gym bag. bag. Gym bag. Gym bag? Duffel bags, hindi mo alam, kuya? Alam mo yung parang basketball varsity bag? Yun yung kuya. Duffel bag paliwanag natin ha. Baka hindi kasi alam ni kuya. Gym bag na lang para mas maganda. Sige, tuloy. Yung So my get, that's around 30 million per bag? more or less, Mr. Chair. Ano yung more or less? Oh, yeah. Oh, now. Ano naman yan? Kala ko magagalit na naman. Buti na lang naisip niya. Ay, more or less. Tuloy. That was 2022, 2023, di ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Ito lang po, ma'am. From the teller, sino nang bitbit palabas? Of course, sa sasakyan ni ni Acosta, di ba? Sinong bumitbit? Client po, Mr. Chair. Sorry? Client po. Yeah. Client? May nag-assist po kay Miss Gina. Na client, not And, your no. not your personnel. Hindi Sigurado po, ka? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Now, ganito na, Mr. Chair. Can we issue a subpoena at those stay with regards to the CCTV during the time
Mama, tandaan nyo, may record kayo dyan involving that transaction, Mr. Chairman, para makita natin kung nandun talaga si Acosta, wala. Eto ha, hindi ko lang alam ha. I-correct nyo lang ako mga kasama kung ako po yung nagkamali. Oo, 2022, kahit siguro overrate mo yung yung kopya ng CCTV, parang hindi ko alam eh. Alam ko nag-a-average lang ata siya ng 1 month o more o 6 months para ma-retrieve mo yung copy ng video ng CCTV. Hindi lang ako sure ha, baka sa nakakaalam po ha. Kasi kung ganun katagal, palagay natin wala hong makukuhang record. Unless na lang talaga na, magaling yung system nila at yung data nila, yung database nila, na halimbawa, na-cover yun, ipapalo, i-forward sa pinaka-database nila at i-record yun. Meron siguro kung halimbawa talaga nun. Pero yung may 2022 na nangyari, tapos i-retrieve ngayon, di ko lang alam po kung merong ganun talaga. I-correct nyo lang po ako doon sa mga IT. I-correct nyo lang po ako. Tuloy. Because this happens, ma'am, in some of transaction being made by government agencies. And it was also investigated in my committee. Pakisubmit mo yung transaction na yun, 2022 at saka 2023, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Second. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Mr. Chairman, Yes, Congress, DS, JJ Suarez. curious lang ako dito sa pagbubuhat nung Duffel duffel bag. bag. Comsec, meron kasi akong hiram na duffel bag dito. Pakita mo nga kung ito yung ganito kalaki yung duffel bag. Mama, ganyan kalaki? Opo. Meron pa yatang mas malaki. Hindi. So, Pero ganyan kalaki o mas malaki dyan? Mas malaki po ng konti. Yung bag po nang galing sa OVP o galing sa Land Bank? Dala po ni client, OBP. So dala po nila yung bag. So handa na po sila para kunin yung pera. Natural. Budget yun eh. Grabe naman magtanong to. Napakasimple naman. Kahit grade 4 eh. Anak ng tipaklong to magtanong na to. Tuloy. So ilang milyon kada bag ang nailalagay? Sila po kasi yung nag-insert na po dun sa bag, naglagay sa bag from the teller. Nung ni-release po ng teller, sila na po ang nag-divide dun sa bags. Without the supervision of Land Bank or under the supervision of Land Bank? Witness pa rin po ng nag-release na teller. So thank you that we invited the teller. Now question, I can imagine kung 4 na bag yon, 125 divided by 4, more or less would be around 30, 35. You know, my math isn't so good. Kaso lang, I would imagine, mabigat po yun. Yes. Uya! Wala ka nang pakialam doon. Hindi mo naman bubuhatin yun eh. Diba? Ang intindihin mo, kuya, yung Lucena ba to? Quezon? Intindi mo yung yung probinsya mo. Oo. Pati ba naman pagbubuhat, iniintindi nyo pa, ginagawa nyo pa rin ng problema. Oo, di ba totoo? At saka mabalik na doon sa CCTV coverage, no? Sa footage. Kung malaki yung storage nila, siguro kayang i-cover yung ma-retrieve yung 2 years na kuha. Pero siguro kung maliit, yun nga sinasabi natin, baka wala na yun. Oo. Tuloy. So ilang tao ang kinikailangan, mga 31 million, no? 31 million, tama. So ilang tao ang napansin ninyo na bumubuhat nung isang bag? As far po na remember ko, Pakilapit po yung mic. sa pagkakaalala ko po, 2. So 2 kada bag. Mr. Chair, very quick interjection. Quick interjection. Congressman Garin. Ilang kilo po ang 35 million, Mr. Chair? Naku po. Ayan ang mga walang kasense na tanong. Binuo mo yung 35 million, tatanungin mo kung ilang kilo? Saan ka nakakita ng kilo ng pera? Oo, may matanong. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kasama, itong investigasyon na to, talagang
ginagamit nila, inuubos nila ang pera ng taong bayan. O dahil may hearing na nagaganap eh. Oo, pondo ng taong bayan. So, wala namang mapapala, pero ang sabi nga kasi, binabayaran daw di umano. Para magkaroon ng issue, gawa ng issue, ang Ate Sara, di umano. Ito na lang, napakasimple eh. Kayo ba, kikiluhin nyo ba yung 35 million kung sakaling meron kayong 35 million? Ate, tanong ko sa'yo, kikiluhin mo ba? Anak ng buging tanong. Tuloy. Natawa si ate. Hindi ko po ma-estimate, Diba? Mr. Chair. Sipin nyo yun. Kita nyo Ito, matitinong tao. Tinanong nung babae kung ilang kilo daw yung 35 million. Whew! Kwento nyo sa pagong. Lahat ng mga pinagtatanong nyo, sa pagong nyo lang kwento para may maniwala pa sa inyo. Yung nagtatanong na magkano o ilang kilo raw yung 35 million. Tuloy mo. Baka paniwalaan ka pa ng iba. I'm sorry, Congressman Garin, I'm not in a position to answer that, no? But actually, that was my point. Kasi kung mabigat po yun, I would imagine. So kung 2 tao, kada bag, 4 na bag, yun po ay binabalikan ng 2 tao o more than 2 people? Paano kaya naging yung congressman? Whew! Kiluhin mo 35 million. Natawa rin to Hindi lang pinaalata. Tuloy mo. Company, Ms. Acosta, to withdraw the cash? More than 2 people po. More than 2. So are you saying 4? How many individuals? More or less po sa pagka-remember ko. Kasi nung tinitingnan ko po, Ms. Sanchez, how long have you been working with Ms. Gina Acosta? Since I joined the OVP. Tony Sanchez. Yeah. Yes. Since I joined the OVP, Mr. Chair. How would you describe her build? Is she as tall as you are? Kasi tangkad mo ba siya? Medyo payat? Ano po ang pangangatawan ng Miss Gina Acosta? Hindi ko pa po kasi nakikita ito eh. Similar to my build, Mr. Chair, pero baka mas payat po, Mr. Chair. Mas payat. At kung hindi po ako nagkakamali, more or less, ilang taon na po si Miss Gina Acosta? Mr. Chair, I will just check po yung date of birth. But Mga talo mo na. Yan ang mga investigasyon dyan sa Kamara. Magkano? Ilang kilo ang 35 million? Ilang taon na si Gina Acosta? Gano'n ka sexy si Gina Acosta? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, matatawa lang kayo sa investigasyon. Tuloy natin ang bagay tapos tatapusin na natin reaction. What about you, Attorney Lopez? You've been working with Gina Acosta for quite a number of years. How old is Miss Gina Acosta? Your Honor, I would suppose not yet 60, but maybe 50, mid-50s. 59, Chairman. 59. Yeah. Oh, thank you very much for Hoy! informing Kuya, me. paano And mo she's- nalaman and- yan? and what is her build? Paano mo nalaman yun, kuya? Bakit mo nalaman na 59? Naku. Baka nag-lifeline ka, Call up rin, tuloy. Similar, as mentioned earlier by Director Sanchez. So, would you say that it will be physically impossible for someone of the same build as Attorney Sanchez to carry one duffel bag by herself? I cannot, yes, it would be physically impossible. It would be physically impossible. Kaya nga nangailangan sila ng 4 na tao. So therefore, Mr. Chair, I would like to support the motion of Congressman Paduano. It is also important for us to find out kung sino pa yung 4 na tao na kasama ni Gina Acosta mag-withdraw ng 125 million pesos sa Land Bank. Land Bank, as a matter of procedure, pag meron po bang mga pumapasok na tao para
mag-withdraw ng ganito kalaking pera, nasa logbook nyo naman po yun, di ba? Yung As a pong- security measure, I would assume, a withdrawal of this amount would require certain signatories and IDs to be presented. sa guards logbook po ba yung we're talking po? No, either the guard's logbook or the bank record logbook. Sa bank records po, wala po kaming logbook na mini-maintain as to the... So, ang nasa recording of inyo, basta si Gina Acosta ang nakapirma. Hindi nyo na Opo. isinama doon yung mga kasama niya para dalhin yung pera. Wala po, Mr. Chair. Wala. But doon sa logbook ng guard, nandun yun? I'm not so sure, Mr. Chair. We'll Siguro check po. magandang malaman din natin kasi critical sa atin malaman yung mga individual. Sino po yung finance Mr. Chair. department? Yes, yes. Very quickly, but I'll just before I lose my point, Vice Chairman Benny, sino po yung finance and admin head? Yeah, Attorney Sanchez. So, sino po ang kasama ni Gina Acosta tuwing magwi-withdraw po ng pera ng confidential fund ng Office of the Vice President? Mr. Chair, may I respond? Attorney Yes. Sanchez. Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, as mentioned earlier, from the end of finance, once we release the check to the payee, we do not have participation. No. That's not my question, ma'am. My question is, di ba, you're handling admin as well. So, human resource, employees. So, 125 million is a big amount. Ay, I natural. would expect some sense of security would be Eto ha, wala na kayong pakialam doon, ha? Oo, pati ba naman yun, pinagpo-problema security na yan. Kung mawala man yun, hindi nyo problema yun, problema na nila yun. Ito naman mga pagtatanong nyo, meron nga, magkano? 125, 35 million, ilang kilo? Oo, sabi ko nga sa inyo mga kasama, ha, huwag kayong pahuli sa balita, issue at reaksyon, ha. Kung meron kayong komento, ha, suggestion, i-comment nyo sa comment section, ha. Hanggang sa muli, ha. Bye-bye!